Hello guys, kumusta? Ito na naman tayo ang nagbabalik, Merelody Vlog. So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi yung mga ginagawa ko dito, no, na paano ba tayo nakakabayad sa ating mga expenses dahil kumukuha tayo sa ating tindahan. Paano ba natin napanatili ang ating tindahan na hindi malugi, no? Nandiyan pa rin kasi ang daming mga bayarin ngayon guys. So, yan nga, bread and butter natin ang ating tindahan at paano ba natin i-manage, no? Kaya ito, magbibigay lang ako ng konting tips guys at konting idea, no, para sa ganun. Para sa mga katulad kong nanay na nandito lang sa bahay, ayan, nakakabayad pa rin tayo at nakakatulong sa ating mga bayarin kahit nandito lang tayo dahil sa ating pagkakaroon ng munting tindahan at ito nga ngayon ay nakakatulong na sa atin, no, sa ating mga bayarin, no, kung paano ko ba na kakayanan at napagtagumpayan ang mga ganito at paano tayo nakasurvive. Kaya kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon guys ay huwag kalimutang mag-like, subscribe. Kaya umpisa na natin guys, no. Kaya ito nga guys, no, dahil nga marami naman sa atin na nag-uumpisa lang sa maliit na puhunan at isa na ako doon na nag-uumpisa lang ako sa maliit na puhunan at paano ba natin na napalago yun na kahit dito tayo kumukuha sa ating munting tindahan, no? Kaya ito yung mga ginagawa kong diskarte, no, para sa ganun, hindi tayo susuko, nandiyan pa rin yung tindahan natin. Kasi nga may nabasa ako na sumuko nga siya, no, dahil nga, ayan, wala nang laman ang kanyang tindahan dahil nga sa mga expenses, dan siya kumukuha sa tindahan niya ng mga bayarin, no? Kaya yan, huminto siya sa kanyang pagtitinda. So, paano na yun? So, paano na kung hihinto tayo, kung susuko tayo? Sana tayo kukuha ng mga bayarin, no? Pag ganon ang mangyayari. Dapat fight lang talaga tayo, wag tayong susuko kasi nangyari na rin yun sa akin guys. Minsan napanghinaan din ako ng loob dati kasi parang, ayan, sobrang, minsan napapagod tayo pero naisip ko kung mapapagod ako, so sana kukuha, paano na lang kami, paano na yung mga bayarin namin. Kaya yan, tuloy-tuloy lang ang buhay talagang. Minsan kasi may time na yun, napapagod tayo pero naisip natin yung mga bayarin natin, talagang yan, talagang magsisipag na naman tayo, sipagan pa natin kasi ito nga guys, tulad nitong munting tindahan ko ay malaking tulong to sa amin, no? Kaya ito ang naisip kong inegosyo kasi kahit nandito lang tayo sa bahay ay mayroon tayong pinagkakitaan at syempre mag-isip tayo kung anong pwedeng ibenta natin na mas mabilis maubos, na mas mabilis natin na ma-rolling, no, kung ano yung mabenta sa atin. Kasi kanya-kanya naman kasi tayo kung ano yung mabenta sa ating tindahan. Dapat yun ang damihan natin para sa ganun mabilis natin ma-rolling ang benta. Katulad sa akin guys, dito ako kumukuha ng mga expenses tulad ng ang dami nating mga binabayaran monthly, weekly, gano'n, no? Tulad ng renta, tapos tubig, kuryente, at iba pang mga pangailangan natin dito sa bahay at pagkain at baon ng mga anak ko, no? Kaya pag ganun talaga, kailangan nating madiskarte, no? Kaya bawal tayong tama rin pag alam natin na marami tayong bayarin at mahilig din akong mag-ipon guys, kaya yan, bayarin din niya kasi nagsi-savings din ako. Kasi kailangan din yun kasi hindi naman pwede magpagod-pagod lang tayo tapos wala tayong naitabi kahit konti. Siyempre, dapat mayroon pa rin tayong naitabi. At dyan nga tayo kumukuha sa ating munting tindahan. Kaya paano ba natin na survive yung tindahan natin dahil sa maraming mga bayarin. Kaya ganito ang ginagawa ko guys, no, para naman hindi malugi yung ating tindahan at yun nga, dito tayo kumukuha. Ang ginawa ko kasi guys, para hindi naman masakit, hindi bigla ang kuha sa tindahan kasi syempre, yung benta ng tindahan ay pinamili din natin, kinabukasan, pinapalitan natin kung ano yung binibili customer. Kaya naman ang ginawa ko para hindi masyadong masakit, araw-araw ako nagtatabi guys, no. Tulad ng kuryente guys, halimbawa ang tinatabi ko sa isang araw ay 50. So hindi siya masyadong masakit kasi hindi ako bigla ang kuha sa tindahan para sa ganun yung iba ay mapaikot ko pa ulit at maibili ko ng mga fast moving items dito sa aking tindahan. Doon ako nagpo-focus kung ano yung mabenta dito sa ating tindahan, ayun ang aking mas dinagdagan para sa ganun yung kahit kukuha tayo dyan ay tuloy-tuloy pa rin ang ating benta. At dito nga kumukuha din yung mga anak ko ng baon nila, no?
Kaya malaking tulong talaga sa atin pag mayroon tayong tindahan. Nasa atin lang yung kung paano natin i-manage. Siyempre yung mga mahalaga lang talaga ng mga gastusin ng ating pagtuunan. Yung mga hindi naman mahalaga ay hindi ko naman pinagagastusan na kasi wala na yun sa budget, no? Kaya nagpapasalamat ako pag mayroon tayong ekstrang pagkakitaan at kahit paano, tulad nga nito guys, no, sa pagbablog natin, sa awa ng Diyos ay nakasahod na tayo, kaya yun, nakakabili tayo ng gusto natin bilhin. Pero itong binili ko guys ay nakakatulong din sa amin sa oras ng kagibitan, ay pwede din natin isangla, no? Yun nga yung naipundar ko guys sa aking pagbablog, kung sino yung nakasubaybay sa aking mga video, no? Kaya yun guys, mag-isip talaga tayo ng ekstrang pagkakitaan kung gusto natin may bilhin tayo sa ating sarili, kasi yung sa tindahan ay nakalaan lang doon para sa mga expenses, no, na tinabi ko para hindi ko yun ginagastos. Para sa ganun talagang mahigpit kasi ako pagdating sa binta ng aking tindahan, kasi gusto ko nandiyan pa rin yung tindahan ko, no? At sa awa ng Diyos ay yun nga, dahil mahilig tayo mag-ipon, kaya yun, marami na rin tayong naipundar dahil lang sa ating malit na tindahan, no? Kaya wag natin ismulin ang malit na tindahan dahil sobrang nakakatulong sa atin at nakakapundar pa tayo, no? Kung ano-ano yung mga naibili natin, no? Kaya yun, binabahagi ko din sa inyo guys yung mga naipundar ko at kung ano yung mga tips na ginagawa ko, no, para kahit paano ay napalago pa rin natin kahit dyan tayo kumukuha ng mga expenses natin, no? Kaya ang masasabi ko talaga guys, kung nahihirapan kayo i-manage ang inyong sari-sari store, natural lang naman yung may mga pagsubok talaga tayong pagdadaanan bago natin marating yung tagumpay, no? Kaya naman yan, laban lang, fight lang para maka-survive tayo sa araw-araw, at sa awa ng Diyos ay nakakabayad naman tayo sa ating mga bayarin dahil dito sa mga ginagawa kong diskarte, no? Nakakatulong tayo kasi kung asa lang ako sa partner ko guys, talagang ayun, walang mangyayari sa atin, kasi nga tulad nga ngayon, umpisa nung nagka-pandemic, talagang mahina ang trabaho nila, kaya naintindihan ko naman yun. Kaya nga nandito tayo para tumulong, no, hindi lang sa aasa tayo sa isa, no, gagawa talaga tayo ng paraan siyempre, kasi talagang mahirap ang buhay, no, pag wala tayong pinagkakitaan. Kaya sobrang masaya tayo pag mayroon tayong sariling negosyo, at siyempre hawak pa natin yung oras, no, nasa atin kung anong oras tayo magbukas. So siyempre naghabol tayo ng binta at mayroon tayong mga binabayaran, kaya yan, gising tayo ng maaga. Kung gusto mo makabenta ng malaki, gising ka talaga ng maaga pa lang, alas 4 ng madaling araw, 5, mga ganon, depende naman yan sa'yo. At pwede ka rin magsara ng late na, ng 11 kung hanggat kaya, no? Kasi sarili mo naman yun, nasa sayo yun, no? Kung paano mo diskartihan para makasurvive, no? Kaya yun guys, ang ginagawa ko para lang makabenta pa, kasi para dami nating mga kinukuha sa araw-araw, no? Kaya naman minsan tiis-tiis lang tayo. Kahit inaantok na yun, nagbabantay pa rin tayo sa ating tindahan kasi mayroon namang bumibili. Kaya nasa store owner talaga yung kung paano palaguin pa at hindi malugi yung tindahan, kahit dyan tayo kumuha ng ating mga bayarin, no? Kaya yun ang ginagawa ko guys, na nagtatabi lang ako araw-araw para sa ganun hindi masyadong masakit, no, hindi tayo bigla ang kuha sa tindahan, kasi mahirap naman noon, wala tayong may pamilya kinabukasan. Kaya pagdating talaga sa bintas ng tindahan guys ay mahigpit ako, no, talagang tinatabi ko lang siya para sa ganun pag may idagdag tayo na mga paninda, siyempre nag-iisip tayo kung ano pa pwede nating idagdag, na pwede nating idagdag pagkakitaan, para sa ganun makasurvive tayo at mayroon pa tayong mapagkuhaan ng ating mga pangailangan, tulad ng ating mga personal na mga gastusin, no, mayroon tayong mapagkuhaan. Kaya yun, nag-iisip tayo ng iba pang paraan para kumita, no, kasi hindi lang sa mga bayarin, siyempre meron pa tayong mga ginagastusan sa sarili natin. Nasa tamang budget lang talaga. Kaya buti lang talaga ngayon guys, malaking tulong po sa akin talaga yung mayroong ahente, kasi dati nung wala pang ahente guys, talagang nahirapan ako, kasi siyempre mamili ka, gigising ka ng madaling araw para mamili lang ng mga paninda mo. So ang daming bit-bit, talagang nanakit na yung mga likod ko guys, balakang, ang hirap kasi sobrang bigat, tiniis ko yon kaysa naman magbayad pa ako ng magbubuhat. So dagdag ano pa natin, kasi siyempre namuhunan lang tayo doon, magkano lang yung tubo natin. Kaya malaking
Tolo talaga yung mayroon na akong ahente dito guys, kahit paano ay hindi na tayo napagod, hindi tayo nag-arkila ng sasakyan, no? Kasi, pero yung iba naman ay kung walang stock sila at mas mahal, pinupuntahan ko pa rin sa palengke, pero hindi na siya masyadong mabigat, no? Kasi, siyempre, gagawa tayo ng paraan para mayroon tayong ibibenta pa rin na hinahanap sa atin ng mga customer, ganun lang, no? Kaya nasa atin talaga yan, gagawa tayo ng paraan kung paano tayo makabenta pa, no? Yung lalo na yung mga mas mabenta, talagang hanap tayo kung saan tayo mas makamura. Kaya yun guys, yung mga ginagawa ko, no? Kaya gusto ko lang ibahagi, no? Kung ano yung diskarte natin para makasurvive sa mga bayarin at nandiyan pa rin yung ating tindahan, no? Kaya sa awa ng Diyos, okay naman at naka-survive tayo. Kaya yan lang guys ang maibahagi ko for today's video at sana may napulot kayong konting idea. Kaya hanggang dito na lang ang video ko guys. Maraming salamat sa mga nanonood at sana guys wag niyo po skip ang ads. Thank you talaga. Malaking tulong po kasi sa aking pamilya yun. At maraming salamat po.